minsan po kasama ko po yung sakristan doon na medyo syempre bata po kami, minsan may mapaglarong isip. Sinubukan po niyang laruin po yung isang santo or rebulto. Tinanggal niya yung buhok at damit. Nakita ko po yung katawan niya na kahoy lamang at yung mukha lang detalyado sa kanya. Una, tawa po kami ng tawa dahil syempre kami lang po dalawa nakakita ron. At hindi ko po lubos maisip nung una na wala sa isip ko na yun ay ginagalang ng lola ko at yun ang pamamaraan niya ng pagsimba. Pag uwi ko, doon ko lang po na-realize na bakit hindi ako nagkaroon ng kaba o guilty sa ginawa ko. Samantalang naiisip ko nun, ayan yung igalang mo yan, may milagro yan, may kapangyarihan yan. Wala, hindi ko po naisip na ganun po nung time na yun. Habang nagkakaroon po kami ng may konting kalokohan nung time na yun. Noong time po na yun, hindi pa rin po pumapasok sa akin Islam. Nagkaroon po ng ilang taon pa rin paninilbihan o simbahan hanggang sa dumating na po na punto na umalis na rin po ako dahil gawa na rin po ng may ibang buhay na rin po ako at napunta na rin po ako sa Maynila. Sa Maynila po, medyo sa buhay po ron, masarap sa Maynila. Pero minsan, meron pagkakataon na parang may problema tayo na naiisip natin kung bakit dumating tayo sa ganung pagkakataon. Minsan naisip ko, hindi ako siguro nagkaganito kung kumpleto yung pamilya ko. Kung andyan na yung tatay ko at nabaling po yung atensyon ko sa nanay ko na nag-asawa po ng Muslim. Doon pumasok sa akin yung word na Muslim at Islam. Hindi ko wala akong interest na pag-aralan sila. Ang naiisip ko lang bakit ang Muslim ay parang gawa ng media na naririnig ko sa TV, ganito, ganyan. At mayroon ako nabuong galit dahil sa attention na rin po dahil isip bata, parang isip batang naghanap ng attention. Ngayon po, sinubukan ko pong mag-internet shop at ang motibo ko noon ay makakita ng mga sa internet, yung mga binabaril ng Muslim. Parang mapababa ko lang po yung pagkatampo ko sa nanay ko dahil nag-asawa po siya ng Muslim. Pagtingin ko po sa nag-search ako ng YouTube at pag-type ko Muslim versus Christian, ang intensyon ko ron ay hindi maganda. Aminado po ako sa mga bagay na yan. Nagkataka lang po ako kung bakit po ang lumabas po sa sinearch ko ay mga video po ng dialogue. Siyempre, como ako po yung dating taong simbahan, naisip ko bakit ang intensyon ko ay iba, pero ito po yung lumabas sa akin. Nakinilig ko po yung video at nakita ko po na unang nagsasalita po ay yung Christian. Maganda po siya magbigay ng message, yung tono niya, yung tindig niya. Pagkakataon nga po mapahiya ako sa loob ng internet shop, gagawin ko po. Kaya lang, after po niya magbigay po ng pananaw ng Christian, lahat po na sinabi niya isang ayon po ako. Narinig ko sa lola ko gabi-gabi bago matulog. At next speaker po ay isang Muslim. Hindi ko po maisip bakit po ang isang Muslim ay magpapaliwanag tungkol sa Biblia. Parang bagay hindi niya saklaw, hindi niya sakop. Parang iniisip ko, anong meron sa kanya? Naisip ko po na una, baka sinisiraan lang niya yung Kristyanismo. Inabangan ko po yung sabihin niya, tapos ang pag-abang ko po, hinahanapan ko siya ng bagay na sabihin niya mali. Parang hintayin ko na magkamali ka at maano ko sarili ko na ikaw yung maninira lamang. Pero lahat ng sinasabi niya nakakapagtaka na tama naman. Kagaya po ng sa John chapter 10 verse 30, sinabi niya I and my Father are one. Lahat po ng Christian ay naniniwala dun sa verse na at muabatay sa isang haligi nila bilang Kristiyano. Pero ipinaliwanag po ng speaker na to sa bandang 17 verse 21 na John din po, pati ang disipulo niya ay kaisa rin po ng Ama. Ang pagkakapaliwanag po niya na ang Diyos po ay nagbaba po ng mensahe po kay Jesus Christ at si Jesus Christ po ay ibibigay ang mensahe sa tao at ang mga disipulo po niya kapag ay ganun din po ang ginawa, lahat po sila ay isa. Isang purpose po ang Islam. Di parang sa akin, nabigla ako na parang giniba niya yung isang pundasyon ko dahil na karamihang pundasyon ng Kristyanismo ay yung paniniwala na ang Ama at si Jesus ay isa. Nandun din po sa Trinity po yun. Ngayon,
pinatay ko po yung pinapanood ko, na parang medyo na-shock ako, na inisip ko sa sarili ko, bakit nakita ko to, bakit na napanood ko to. Umuwi po ako sa amin na medyo nagmumuni-muni. Sa kabila po nun, sa pinilit kong i-ignore yung narinig ko, pero sa pang-araw-araw na buhay ko, parang laging pumapasok sa isip ko yung narinig ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng magganito na lang na sitwasyon, no? Parang nagdududa ako sa reliyon ko, sa kasalukuyang reliyon ko po. Ngayon, hindi sumunod na araw, pero mga ilang araw na hindi na ako mapakali, pinanood ko po to, pero hindi na sa pamamaraan na yun lang. Lahat ng video na may kinalaman about sa religion, sinubaybayan ko. Naghahanap po ako ng isang Christian na kapaliwanag na may babalik yung dati kong pananaw. Pero ang nangyari, wala akong nakita na ni isa nakapagpaliwanag sa bagay na gusto kong malaman. Parang hindi nila ma-explain. Lagi silang, hindi naman po ako dati rin po akong Christian, hindi ako naninila, o ang lola ko kasalukuyan pa rin Christian. Pero sa aking pananaw, wala silang napunto sa tanong ko, sa sarili ko. Sabi ko, bakit si Jesus hindi niya talaga sinasabi na siya ay Diyos, na naipaliwanag dito sa napanood ko. Lahat ng lectures niya pinakinggan ko na nung next day, hanggang sa pinatay ko ulit. Hindi ako